Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas nanuyo ng mga botante sa Pasay City. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling ibinida ang mga pambato ng administrasyon. Mga kandidato ng alyansa tutol sa negative campaigning at pagsulong ng anumang uri ng karahasan. Matapos sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay patayin na lang umano ang ilang senador para may mga mabakanting posisyon sa Senado. Pilipinas handa na umanong maglabas ng bagong bakuna laban sa dengue ayon sa Philippine Medical Association kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Pangulong Marcos Jr. ibinida ang mga proyekto ng Department of Social Welfare and Development para sa publiko. At Presidential Task Force on Media Security, masayang ibinalita na walang namatay na miyembro ng media noong 2024. Sa detalye ng mga balita, maglalabas na ng murang bigas ang National Food Authority ngayong araw. Ibebenta naman ito ng NFA sa mga lugar na mataas ang presyo ng bigas tulad ng San Juan City, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Ang mga stock ng bigas ay ibebenta sa mga local government units sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated sa halagang 33 pesos bawat kilo. Maaari namang ibenta ng tig 35 pesos bawat kilo ang bigas ng iba pang ahensya ng pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations. Target ng Department of Agriculture na magbenta ng 150,000 metric tons ng NFA rice sa loob ng 6 na buwan. Pinayagan ng Department of Agriculture ang paglalabas ng non-regular stock ng NFA kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bansa. Kaugnay ng balitang yan, alamin natin ang sitwasyon sa imbakan ng bigas ng NFA sa Valenzuela City. May balitang pambansa si Vel Custodio live. Vel? Naomi, ngayon na i-release ang mga NFA rice stock sa mga local government units na nagpakita ng kanilang interes para bumili ng NFA rice stocks. Kasunod ito ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Nakatakdang i-release ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI ang bigas ng National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan. Pangungunahan ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at NFA Administrator Dr. Larry Del Rosario Lacson ang turnover ng bigas sa mga LGUs. Dadalo mamaya ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan na nauna nang nag-signify para bumili ng NFA rice, kabilang ang Mayor ng San Juan, Valenzuela, Navotas at Governor ng Camarines Sur. Matatanda ang pinayagan ng DA ang paglalabas ng non-regular stocks ng NFA kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bansa. Layon nitong pababain ang presyo ng bigas sa merkado at paluwagin ang mga bodega ng NFA para bigyang daan ng mga papasok na lokal na ani ng mga magsasaka. Ibebenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU habang maaari itong maibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. 150,000 metric tons ang NFA rice ang target maibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Naomi, sa ngayon nakahanda na ang bodega o ang warehouse kung saan kukunin ng NFA rice maya-maya lamang. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinabuting mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa publiko kasabay ng ika-74 na anibersaryo ng tanggapan. Si Kenneth Pasyente ng PTV para sa Balitang Pambansa.
Sa kanyang pagdalo sa ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng mga bagong development model na siyang magsisilbing blueprint para sa pagpapaunlad ng buhay ng pamilyang Pilipino. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa paglulunsad ng Pamilya sa Bagong Pilipinas na naglalaman ng programa at serbisyo na magbibigay gabay sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng DSWD. Layunin nito na ipakilala ang mga programa na hindi lamang tumutuon sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa psychosocial interventions, care at residential facilities para sa iba't ibang sektor ng lipunan. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito, ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon sa kanilang mga sitwasyon. Pinasinayaan din ng HELPS o Harmonized Electronic License and Permit System, isang online platform para sa mas madaling registration, accreditation at pagkuha ng lisensya ng mga Social Welfare and Development Agency o SWDA. Sa pamamagitan nito, bumaba na sa 12 stages na lamang ang kanilang dadaanan mula sa dating 49. Kaya kung dati ay 6 na buwan ang kanilang ginugugol sa pagproseso, tatagal na lamang ito ng 7 araw. Inilunsad din ng MTA o Minors Traveling Abroad Systems para sa online application ng mga minor de edad na nagdanais lumabas ng bansa. Tinitiyak nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa. These endeavors reflect a government that listens and that responds, a government that evolves to meet the needs of its people. Kasabay ng mga makabagong hakbang na ito, hindi kinaligtaan ng punong ehekutibo ang mga napagtagumpayan ng DSWD sa mga nakalipas na taon. Partikular na pinuri ng Pangulo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps, kung saan ipinunto niya na noong nakaraang taon lamang, umabot sa 4 na milyong household ang nabigyang tulong ng programa. Kinilala rin ng Presidente ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD na aabot sa 270,000 household ang nabigyan ng tulong. Ipinunto rin niya ang mabilis na pagtugon ng ahensya sa mga kalamidad sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng Quick Response Fund nito. You have provided not just assistance, but behind that assistance, you have also provided hope to families rising from hardship, to communities devastated by calamities, to individuals who need to feel that their government is there by their side, ready to assist. Your vision is simple and profound: to build a resilient, inclusive society where no one is left behind. Time and again, we have seen how that vision translates into action, whether in the swift distribution of aid after a typhoon, the consistent support for struggling families, or the enduring commitment to sectors often overlooked by society. Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng tulong at suporta ng mga Pilipino para maayos na maipatupad ang mga programa ng pamahalaan na ang tanging layunin ay mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinulong ang implementing agencies ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pagpapaigting sa kampanya kontra smuggling tinalakay. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay pinag-usapan ang patungkol sa smuggling. Sa nasabing pulong ay kasama din sa napag-usapan ng pagsisikap ng pamahalaan na makontrol ang presyo partikular ng mga food products. September 26, 2024 nang nilagdaan ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na dito ay inaasang may patutupad ang mga epektibong hakbang para maiwasan ang pagpasok ng mga smuggled na produktong agrikultura, ganon din ang matiyak na maipatutupad ang may kinalaman sa tamang pagbabayad ng buwis at taripa. Saklaw din ang batas na maipataw ang kaukulang kaparusahan hindi lamang sa mga mastermind kundi pati na ang ilan pang sangkot sa pagpupuslit ng mga agricultural products. Let me be clear.
This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable: financiers, brokers, employees, even transporters. Kasama sa itinatakda ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay ang pagtatatag ng konseho na pinamumunuan mismo ng Pangulo at binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura. Layunin nitong tiyakin ang maayos at epektibong pagpapatupad ng batas laban sa mga ilegal na gawain tulad ng smuggling, hoarding, profiteering at kartel sa agricultural sector. Mayroon din itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group na isang espesyal na unit na itinatag sa ilalim ng batas para magsagawa ng mga operasyon laban sa mga lumalabag sa mga probisyon ng batas, partikular na sa mga kasong may kinalaman sa economic sabotage sa agrikultura. Sa panayam naman noon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, mas magkakaroon anya ng ngipin ang gobyerno sa paghabol sa mga smugglers at iba pang mga kasabot nito dahil sa Republic Act 12022. Mas nangipin na kami para habulin itong mga smuggler na to. At sana naman na patakot na yung mga may planong gumawa ng mga illegal na smuggling dahil non-bailable to kung mahuli kayo. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Kumpiyansa ang senatorial slate ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas na makakuha nila ang suporta ng mga taga Metro Manila sa 2025 national elections. Iginit naman nila na hindi sila pabor sa negative campaigning. Si Bella Alice Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. Maaga pa lang marami na ang nakaabang sa Cuneta Astrodome sa Pasay City para sa ika-4 na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bukod sa paghahati ng talumpati ng 12 pambato sa pagkasenador ng administrasyon, nagtanghal din sa programa ang ilang sikat na artist, bagay na lubos na ikinalugod ng mga manonood. Ayon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kumpiyansa silang makukuha nilang suporta ng mga taga Metro Manila sa Hatol ng Bayan 2025. Lahat kasi sila may malawak na raw na karanasan at marami nang nagawa para sa bayan. The Alyansa is a really good complement. Merong galing sa executive, merong galing sa legislative, at merong kanya-kanyang experiences that have somehow contributed to Metro Manila. Kumpiyansa kami sa grupo ng Alyansa na ma-12-0 namin dito sa Metro Manila dahil unang-una suportado kami ng Pangulo. At ang programa ng Alyansa ay para talaga sa mga may hirap para sa sambayang Pilipino. Kaugnay niyan, hindi raw pabor ang Alyansa candidates sa negative campaigning at pagsusulong ng anumang uri ng karahasan. Ito ay bilang tugon na rin sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay patayin na lang umano ang ilang senador para may mga mabakanting posisyon sa Senado. Sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-de-escalate, sa halit na mag-escalate. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. Samantala, sa unang pagkakataon, sinagot naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang disqualification case na inihain laban sa kanya at kanyang mga kaanak sa Commission on Elections dahil sa issue ng political dynasty. Ang opinion po ng Korte Suprema doon ay yung sinasabi po na wala pong enabling law, yung sinasabing batas na yan, kailangan po merong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Yung po yung sinasabi doon. Kaya nga po, hanggang wala pa pong batas tayo, meron ho talagang ganito. Habang si Senate Majority Leader Francis Tolentino may pahayag din ukol sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong iniakyat na ito sa Korte Suprema. Hintayin na lang natin siguro, with all due respect, ano yung reply ni Senate President. But as we speak, there is a Supreme Court hearing going on. And there is a second case filed stopping the impeachment trial. So lahat ito sub judice if we speak. So hintayin natin din yung resulta ng hearing ng Supreme Court.
Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaibahan ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa ibang tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang maririnig na masamang salita, pananakot o kaya pagmumura sa mga kandidato ng administrasyon. Bagkus ay mga programa at kanilang mga nagawa ang kanila lamang ibinibida sa publiko. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita nyo naman po, narinig nyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. Kaunlaran at solusyon ang kailangan ng bansa. Ito ang naging highlight ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kagabi. Ayon sa Pangulo, hindi kailangan ng mga Pilipino ang pananakot o mga maanghang na salita na wala aniyang kabuluhan. Ibinida din ng Pangulo ang direksyon ng alyansa kung saan ito ay naghahangad aniya ng kaunlaran para sa bawat Pilipino. Matatandaan na sa ika-4 na pagkakataon, muling ipinakilala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga taga-NCR naman ang pambatong senador ng administrasyon ngayong 2025 midterm election. Nauna na nilang sinabi na mahalagang mailapit sa kanila o sa mga taga-Metro Manila ang propaganda ng alyansa at ng bawat kandidato. Linaw po sa kanilang pagtalumpati at sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa na kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang pag-aapi. Ang kailangan po natin ay mag-unlad. Hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailangan ng madugong solusyon para labanan ang problema sa krimen at droga. Ayon sa Pangulo, hindi naman kailangan pumatay ng libu-libong Pilipino. Sa halipa ay maayos sa batas at epektibong pagpapatupad nito. Sa pamamagitan rin niya, naniyaan ang suporta at pag-alalay ng mga pulis at lokal na pamahalaan na titiyak sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad ng mga malalakas na suporta sa ating mga pulis at lokal na pamahalaan. Umabot na sa 1,899 ang kabuang kaso ng dengue sa Quezon City. Lumabas sa datos ng Quezon City Dengue Surveillance mula January 1 hanggang February 17 na 11 na ang nasawi. Tig-tatlo ang nasawi sa District 2, 4 at 5 habang 2 ang nasawi sa District 1. Karamihan sa mga na-dengue ay 5 hanggang 17 years old. Patuloy pa rin ang paglaban ng Quezon City LGU sa dengue sa pamamagitan ng pag-spray at fogging sa mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok. Approval na lang ng Food and Drug Administration ang hinihintay para magamit ang Q-Dengue vaccine na isa sa nakikitang paraan para mapababa ang kaso ng dengue sa bansa. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa.
Matapos ang kontrobersyal na paggamit ng dengue vaccine na Dengvaxia noong 2017, naniniwala ang Philippine Medical Association na handa na muli ang Pilipinas na maglabas ng bagong bakuna laban sa dengue. Lalo na ngayon na tumataas na ang kaso ng dengue sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakapag-apply na ng Certificate of Product Registration o CPR sa Food and Drug Administration ang second generation dengue vaccine na Qdenga. Ito ay Japan-based na Takeda Pharmaceuticals at hinihintay na lang na maaprubahan ang lisensya nito para magamit. Matagal na, since 2016, since 70 years ago, kung pwede lang may bakuna. We need at least 5 years to see the impact. Yan ang sinabi ng WHO. Hindi yan ura-urada. May seasonal variation ng dengue. It takes time. You will need to see the surveillance. Matatandaang nanawagan ng ilang doctors group sa FDA na aprubahan na ang lisensya ng Qdenga dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Pero ayon kay Herbosa, vector control pa rin ang nananatiling mainam na solusyon sa dengue tuwing tag-ulan. Hindi naman pinahihintulutan ng PMA ang pagpapakawala ng palaka bilang solusyon sa dengue. Muli kasing ikinukonsidera ng isang barangay sa QC na magpakalat ng mga palaka sa ilog at bakanting lote. So far sa mga studies or researches at sa mga publications recent on dengue, parang wala pang na-mention. Nanawagan naman ang mga medical expert na magkaroon ng epektibong solusyon sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Dahil dito, inilunsad ng Philippine Medical Association ang End Dengue Coalition o Empowering Networks to Defeat Dengue Coalition na binubuo ng mga medical society. Ito'y pagsuporta sa target ng World Health Organization na mabawasan ng 50% ang kaso ng dengue at zero deaths sa 2030. Kami po ay magsasama-sama at iinganyohin natin ang ating mga kababayan na sumuporta po para sa End Dengue. Meaning empowering networks to defeat dengue. Binigyang diin din ang mahalagang papel ng media sa information dissemination sa pagsugpo ng dengue. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Nagbibigay ng libreng check-up, gamot, vitamins at iba pang serbisyong medikal para sa komunidad ang Lab for All program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. May nararamdamang sakit sa tiyan si Clarita kaya maaga siyang nagtungo sa libreng konsultasyon ng Love for All Caravan sa Navotas Sports Complex. Kwento niya, bagamat hindi palagyang sumasakit, mas pinili niyang magpatingin upang makakuha ng tulong mula sa mga espesyalista. Mahalaga po para sa amin yun. Para sa kalusugan namin po yan, kaya papasalamat nga po ako kay First Lady. Ang Love for All ay isang proyekto sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagbibigay ng libreng check-up, gamot, vitamins at iba mga serbisyong medikal para sa komunidad. Dati nung nag-umpisa ko kami, siguro 3 o 4 lang kaming nagtutulong. Ngayon ang dami-dami. So maraming salamat. Nakakataba ng puso. Bukod sa serbisyong pangkalusugan na avail din ng makababayan natin ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tulad ng Pag-ibig Fund, kung saan na-verify ang Pag-ibig membership, loan at updates ng account. Ang PhilHealth ay nagkaroon ng e-consulta membership, verification at updates upang masulit ang benepisyong pangkalusugan. Habang ang Public Attorney's Office ay nagbigay ng libreng notary services at legal advice. May booth din ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development, National Housing Authority, Go Negosyo, Senate Assist, Development Bank of the Philippines, at Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pamamagitan ng Love for All, na ipapakita ang community-centered healthcare initiatives. Dahil dito, direkta rin na ibibigay sa mga residente ang mahalagang serbisyong kinakailangan nila. Batay sa pinakuling datos, mahigit 15 milyong Pilipino na ang nabigyan ng tulong at serbisyo ng Love for All sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa.
Malugod na tinanggap ng Presidential Task Force on Media Security ang pinakabagong ulat ng non-government organization ng Committee to Protect Journalists kung saan sinasabing walang pinaslang na Pilipinong mamamahayag noong nakaraang taon. Ayon kay PT Films Executive Director Jose Torres Jr., ito ay isang makabuluhang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat mamamahayag sa bansa. Patuloy din ito sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang law enforcement agencies, media organizations at civil society para itaguyod ang isang ligtas na lugar sa pamamahayag. Sinabi din ni Torres na mananatiling nakabantay ang kanilang ahensya para sa seguridad ng media sa bansa at patuloy na tutugunan ang lahat ng uri ng pagbabanta laban sa mga mamamahayag, kabilang na ang online attacks, intimidation at iba pang uri ng karahasan. Ikinatuwa ng National Press Club o NPC ang report na walang nasawing media noong nakalipas na taon. Ayon kay NPC President Lionel Abasola, patunay lang ito ng pagkakaisa ng mga kagawad ng media na protektahan ang bawat isa at ilahad ang katotohanan bilang bahagi ng pagganap sa kanilang tungkulin. Inamin ni Abisola na hindi madali ang trabahong ito at marami pang hamon na haharapin ang mga kagawad ng media, lalo't patuloy pa rin umiiral ang mga pagbabanta laban sa kanila. Binigyan din ni Abasola na marami pa rin kaso ng pagpatay sa mga kagawad ng media ang hindi pa nare-resolba. Ang NPC ay matagal ng news organization sa bansa na may mga sangay sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Nueva Ecija, Visayas at Mindanao. Inaasahang lalakas pa mga programa para sa mga OFW sa Bangkok, Thailand. Nakatakda kasing magbukas ng Migrant Workers Office doon ngayong taon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bea Gaza de Guzman na Radyo Pilipinas. Nakatakdang magbukas ngayong taon ang bagong Migrant Workers Office o MWO ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand. Ibinalita ito ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. Finally, magbubukas na ngayong taon ang opisina ng Migrant Workers Office dito sa Bangkok. Yan ay of course kasunod ng pag-establish ng bagong Department of Migrant Workers. Sa ngayon patuloy ang Embahada ng Pilipinas sa pagseserbisyo sa mga Pilipino sa Thailand habang hindi pa nagbubukas ang MWO. Inaayos pa rin kasi ng Labor Attaché ng Pilipinas ang tanggapan nito sa naturang bansa. Ang Migrant Workers Office ang tanggapan ng pamahalaan ng Pilipinas na pangunahing tumutulong sa pagprotekta sa mga OFW tulad ng pagbeberipika ng mga potensyal na employer. Layunin nito na maiwasan ang trafficking sa mga Pinoy, lalo na ng mga peking kumpanya sa abroad. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Naging mainit ang usapan sa isinagawang House Joint Committee hearing kung saan tinalakay ang mga isyu tungkol sa kumakalat na fake news ngayong palapit na ang halalan. Nagkaroon ng paglilinaw sa pagitan nina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela hinggil sa post ni Tariela sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, hindi niya tinawag na traidor si Marcoleta at nagpahayag lang siya ng suporta sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Buwelta naman ni Marcoleta, hindi man lang gumawa ng paraan si Tariela upang ipaliwanag sa netizens na hindi traidor ang kongresista. Walang balak si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III na iatras ang kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na pagpatay sa incumbent senators. Nanindigan si Torre na kusang loob at walang sino mang nag-utos sa kanya na magsampa ng kaso laban kay Duterte. Dagdag pa ni Torre na ginawa niya ito bilang isang Pilipino, isang pulis at walang halong politika. Kumakalawa ay formal nang sinampahan ni Torre si Duterte sa Department of Justice ng inciting to sedition at unlawful utterance. Kinondena ng Pilipinas ang hindi profesional o
Profesional at peligroso nga paglipad ng People's Liberation Army Navy helicopter na muntik nang magdulot ng aksidente sa isang BIFAR aircraft sa Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, halos dumikit na sa eroplano ng BIFAR ang PLA Navy helicopter na may tail number 68. Sinabi ni Tariela na ito ay tahasang paglabag sa International Aviation Regulations. Ang Baho de Masinloc ay nasa 124 nautical miles ng Masinloc, Zambales o nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Plano ng Pilipinas na maghain ng diplomatic protest laban sa China dahil sa insidente. Isang makabagong eco-drying technology ang ipinakilala sa BC Samar. Makatutulong ito para mahigit o higit na mapabilis ang produksyon ng kanilang paghahabi habang napanatili din ang yaman ng kanilang kultura. Si Aaron Cotehar ng PIA sa Balitang Pambansa. Mahigit sa 1,200 maghahabi ng banig na gawa sa tikog sa Basay, Samar ang tulungan ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng isang eco-dryer facility. Ang teknolohiyang ito ay mas mapapadali sa pagproseso at pagpapatuyo ng tikog, ang pangunahing material sa paggawa ng banig. Ito rin ang makakatulong na makagawa ng mas marami pang mga produkto. Maliban sa DOST, nagbahagi rin ng suporta ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng mga makinang pantahi, tulong pinansyal at pagsasanay sa mga maghahabi. We hope that really Banig can maximize the use of this eco-dryer facility kung gaano kadami yung kailangan nilang i-dry na tikog, they can maximize the use of that on a daily basis. Para naman sa mga maghahabi, ang eco-dryer facility ay mapapadali at mapaparami ng kanilang produksyon kada araw at malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na kita. Binigyan po kami nila ng eco-dryer at saka hindi lang po yan, katulong po din sila sa paggawa namin ng flattening machine kung saan kinakailangan din namin yan kasi nung wala bang flattening machine, yung aming mga weavers, nahihirapan silang mag-flattening ng tikog. Maliban sa banig, kilala rin ang tikog ng Basay, Samar bilang material sa paggawa ng mga bag na may iba't ibang disenyo, mga dekorasyon at palamuti sa bahay at maging mga katutubong kasuotan. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Aaron Cotehar, Balitang Pambansa. Pasok na sa Global Culinary Map ang Filipino cuisine matapos i-anunsyo ng Michelin Guide ang pagpili nito sa Manila, Cebu at iba pang karating lugar para sa kanilang 2026 edition. Ayon kay Michelin International Director Wendell Polonek, patuloy nilang sinusubaybayan ang pag-abante ng Filipino culinary matapos o lalo na sa Maynila at Cebu kung saan nakikisabay ang mga lokal na pagkain sa makabagong henerasyon. Suportado ito ng Department of Tourism na layong ipatikim ang yaman ng Filipino flavors sa buong mundo. Ang opisyal na listahan ng mga mapipiling Michelin-starred restaurants ay ilalabas sa huling bahagi aniya ng 2025. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon, alamin ang mahalagang detalye at impormasyon. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.